tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Mainit at mabilis ang mga kaganapan ngayon sa tangway ng Korea matapos maitala ang dalawang halos magkasabay na pangyayaring geopolitikal na direktang nakaaapekto sa kapayapaan ng buong rehiyon. Sa mismong hangganan, nagpaputok ng mga babalang putok ang militar ng Timog Korea matapos umanong tumawid ang ilang sundalo ng Hilagang Korea sa linya ng demarkasyon militar. Kasabay nito, gumawa naman ng malaking hakbang sa politika si Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos nang atasan niya ang Pentagon na lubhang bawasan ang nakatakdang 10 araw na magkasanib na pagsasanay militar kasama ang Seoul. Ang dalawang magkahiwalay na balitang ito ay nagpapakita ng magkaibang mukha ng tensisyon sa hilagang bahagi ng ating rehiyon. Sa isang banda, makikita ang aktual na panganib ng sagupaan ng mga sundalo sa lupa kung saan ang isang maliit na pagkakamali ay maaaring humantong sa armadong labanan. Sa kabilang banda naman, nasusubok ang diplomatiko at estratehikong ugnayan ng Washington at Seoul dahil sa mga biglaang kautusan na may kaugnayan sa kanilang sistemang pandepensa. Para sa ating mga manonood dito sa Pilipinas at sa pangkalahatang pamayanan ng Asia-Pasipiko, napakahalagang maunawaan kung bakit kritikal ang bawat galaw sa zonang demilitarisado at sa alyansa ng Estados Unidos at Timog Korea. Ang tangway ng Korea ay isa sa pinakasensitibong lugar ng tensyon sa buong mundo at ang anumang pagsiklab ng kaguluhan dito ay mabilis na maaaring magkaroon ng matinding epekto sa kaligtasan ng mga rutang pandagat, kalakalan, at pangkalahatang katatagan ng ating rehiyon. Kaya nararapat lamang na suriin natin ang bawat anggulo ng mga pangyayaring ito ng may lubos na pag-iingat, pagiging patas at lalim. Ayon sa mga paunang ulat na inilabas noong Agosto 16, 2026, kinumpirma ng pinagsanib na punong himpilan ng sandatahang lakas ng Timog Korea na nagpaputok ng mga babalang putok ang kanilang mga sundalo sa silangang sektor ng zonang demilitarisado. Batay sa mga nakalap na impormasyon mula sa mga ulat balita tulad ng Win Express, naganap ang insidente matapos lumagpas ang ilang sundalo ng Hilagang Korea sa itinakdang linya ng hangganan. Ito ang kauna-unahang naitalang insidente ng pagpapaputok ng mga babalang putok sa hangganan sa buong taon ng 2026. Naganap ang pagtawid na ito habang ang mga tropa ng Hilagang Korea ay iniulat na nagsasagawa ng mga gawain tulad ng pagpapatrolya sa hangganan, pagmamanman at pagtatayo ng mga harang, mina sa lupa at ang mga daang maaaring gamitin ng militar sa kanilang panig. Nang marinig ng mga sundalo ng Hilagang Korea ang mga babalang putok mula sa puwersa ng Timog, agad silang umatras pabalik sa hilagang bahagi ng linya ng demarkasyon nang walang naitalang direktang palitan ng putok sa pagitan ng dalawang panig. Upang lubos na maunawaan ang bigat ng insidenteng ito, mahalagang tingnan ang mga umiiral na pamantayang pamamaraan at tuntunin sa paggamit ng puwersa sa kahabaan ng humigit kumulang 248 kilometrong zonang demilitarisado. Ang hangganang naghahati sa dalawang Korea ay mahigpit na pinamamahalaan sa ilalim ng mga patakarang ipinatutupad ng militar ng Timog Korea at ng United Nations Command. Ang bawat hakbang ng mga sundalong nagbabantay dito ay nakabatay sa sunod-sunod na antas ng pagtugon upang matiyak na hindi agad hahantong sa malawakang digmaan ang anumang hindi sinasadyang paglapit o paglabag. Sa ilalim ng nasabing mga patakaran, ang unang antas ng pagkilos ay ang pagbibigay ng nakikitang babala, babala sa radyo, o mensahe sa pamamagitan ng malalakas na tagapagsalita kapag may namataang tropang papalapit sa sensitibong zona. Kung magpapatuloy ang pag-abante at aktual na lumagpas ang mga sundalo sa linya ng demarkasyon militar, ipinatutupad ang ikalawang hakbang na pagpapaputok ng mga babalang putok sa hangin o sa lupa bilang mariing babala. Ang ikatlong hakbang lamang na direktang depensibong pagpapaputok, ang isasagawa kung ang kabilang panig ay magpapakita ng malinaw na layuning umatake o magpaputok pabalik. Ang ganitong mahigpit na mekanismo ay nagsisilbing pananggalang laban sa hindi sinasadyang paglala tungo sa armadong sagupaan sa isang napakadelikadong lugar. Dahil dito ang mabilis na pag-atras ng mga sundalo ng Hilagang Korea matapos marinig ang mga babalang putok ay nagpapakita na gumana ang layunin ng naturang pamamaraan na pigilan ang paglala ng sitwasyon sa lupa. Gayunpaman, ang mismong paglapit at pagtawid ng mga tropa sa gitna ng umiiral na tensyon sa pagitan ng dalawang bansa ay nananatiling patunay ng napakababang antas ng pagtitiwala sa hangganan.
Sa pagtalakay sa insidenteng ito, kailangan ding linawin sa ating mga manonood ang mga limitasyon ng kasalukuyang impormasyon at ang mga detalyeng nangangailangan pa ng karagdagang opisyal na pagpapatunay. Sa orihinal na mga ulat mula sa dayuhang pamamahayag, naputol ang ilang bahagi ng teksto, kaya nararapat lamang na maging maingat at huwag magdagdag ng mga detalyeng hindi pa nakukumpirma. Halimbawa, hindi pa formal na tinutukoy ng militar ng Timog Korea ang eksaktong bilang ng mga sundalo ng Hilagang Korea na kasama sa nasabing pagpapatrolya nang maganap ang pagtawid. Isa pang mahalagang salik na dapat isaalang-alang ay ang mismong pisikal na kalagayan ng mga palatandaan ng hangganan sa kahabaan ng linya ng demarkasyon militar. Ayon sa mga talaan, humigit kumulang 200 na lamang sa orihinal na 1,000, 292 palatandaan ng hangganan ang nananatiling malinaw na nakatayo at nakikita sa kasalukuyan dahil sa makapal na halaman, kagubatan, at pagkasira dulot ng panahon sa nakalipas na mga dekada. Dahil dito, nananatiling bukas ang posibilidad kung ang pagtawid ay isang sinadyang provokasyon o isang pagkakamali sa pagtukoy sa hangganan habang nagpapatrolya. Bukod dito, wala pang inilalabas na formal na pahayag o reaksyon ang medyang pinamamahalaan ng Estado ng Hilagang Korea sa Pyongyang hinggil sa motibo ng kanilang mga sundalo o sa kanilang pananaw sa naganap na mga babalang putok. Patuloy ding inaabangan ng mga taga-suri ang mas komprehensibong kasunod na paliwanag mula sa pinagsanib na punong himpilan ng sandatahang lakas ng Timog Korea ukol sa mga partikular na hakbang pansiguridad na ipatutupad sa silangang sektor ng hangganan. Ang pagiging malinaw tungkol sa mga limitasyon ng ulat ay mahalaga upang mapanatili ang patas at mapagkakatiwala ang pagbabalita. Habang maingat na binabantayan ang sitwasyon sa lupa, sumiklab naman ang isa pang malaking usapin sa antas ng mataas na diplomasya at pamumunong militar. Noong linggo, Agosto 16, 2026, gumawa ng isang sorpresang anunsyo si Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos nang atasan niya ang Pentagon at si kalihim ng Depensa Pete Hegseth na lubhang bawasan ang nakatakdang taunang magkasanib na pagsasanay militar kasama ang Timog Korea. Sa kanyang inilathalang mensahe sa platapormang Truth Social, inilatag ni Trump ang tatlong pangunahing dahilan sa likod ng kanyang desisyon. Una sa kanyang mga binanggit ay ang mataas na gastusin ng magkasanib na pagsasanay para sa pamahalaan ng Estados Unidos, kung saan sinabi niyang labis itong magastos. Matagal ng pananaw ni Trump na dapat pasanin ng mga bansang kaalyado ang mas malaking bahagi ng gastusin sa kanilang depensa sa halip na umasa ng malaki sa Estados Unidos. Pangalawa, hayagang ipinahayag ni Trump ang kanyang pagkadismaya sa pamunuan ng Timog Korea matapos umano nitong tanggihan ang kahilingan ng Washington na makipagtulungan sa mga hakbang na may kaugnayan sa pag-aalis ng kakayahang nuklear ng Iran. Ayon sa pahayag ni Trump, ang naging sagot umano ng Pangulo ng Timog Korea sa nasabing panawagan ay isang matigas na pagtanggi na nagbunsod sa kanya upang questionin ang lawak ng tulong militar na ibinibigay ng Estados Unidos. Ang ikatlong dahilang inilatag ni Trump ay nakasentro sa kanyang personal na ugnayan sa leader ng Hilagang Korea na si Kim Jong-un. Iginit ni Trump na mayroon silang napakagandang relasyon ng pinuno ng Pyongyang at idinagdag niya na naging magalang ang Hilagang Korea at hindi nagpakita ng banta sa ilalim ng kanyang pamumuno. Dahil dito, sinabi niyang ang pagsasagawa ng malalaking magkasanib na pagsasanay militar ay hindi angkop at nagpapadala ng mensaheng labis na mapanlaban sa Hilaga. Sa kabila ng naging kautusan ni Trump sa social media, formal na nagsimula ang taunang Ulchi Freedom Shield noong Lunes, Agosto 17, 2026, ayon sa orihinal na plano ng militar. Kinumpirma ng pinagsanib na punong himpilan ng sandatahang lakas at ng Ministry ng Depensa ng Timog Korea na tuloy ang 11 araw na panahon ng pagsasanay na nakatakdang tumakbo hanggang Agosto 27, Lianseling Arcilio. Ang malawakang pagsasanay na ito ay nilalahukan ng humigit kumulang 18,000 sundalo ng Timog Korea at nakatuon sa pagpapataas ng kanilang kahandaang pandepensa. Ang pagsisimula ng mga pagsasanay kasabay ng mga naging pahayag ni Trump ay lumikha ng isang kakaibang sitwasyon sa panig ng mga opisyal na ahensiya. Tumangging mag-give ng komento ang pinagsanib na punong himpilan ng sandatahang lakas ng Timog Korea hinggil sa mga partikular na sinabi ng Pangulo ng Estados Unidos. Kasabay nito, walang agarang opisyal na tugon mula sa tanggapan ng Pangulo, Ministry ng Depensa at Ministry ng Ugnayang Panlabas ng Timog Korea dahil sa pagdiriwang ng isang pampublikong pista opisyal sa Seoul ng araw na iyon.
Sa panig naman ng pamahalaan ng Estados Unidos, itinuro ng tagapagsalita ng Pentagon ang lahat ng katanungan hinggil sa pagbabawas ng pagsasanay sa White House. Sa kasalukuyan, hindi pa naglalabas ang White House ng formal na mga tagubilin sa pagpapatupad o malinaw na balangkas na magpapaliwanag kung aling mga partikular na puwersa, gawain o senaryo sa Ulchi Freedom Shield ang tatanggalin o babawasan. Ang kawalan ng agarang malinaw na detalye ay nagdudulot ng mga katanungan sa hanay ng mga tagapagplano sa depensa kung paano ipatutupad ang kautusan habang nagpapatuloy na ang mga nakaplanong pagsasanay. Upang mas maunawaan ang konteksto ng Ulchi Freedom Shield, mahalagang tingnan kung paano nagbago ang anyo ng mga pagsasanay militar sa tangway ng Korea sa nakalipas na mga taon. Ang makabagong pagsasanay ay hindi na lamang nakatuon sa tradisyonal na aktual na pagpapaputok, pagmamaniobra ng mga sasakyang pandigma at malalaking tangke sa kabundukan. Sa halip, malaking bahagi ng pagsasanay ngayon ang nakatuon sa mga simulasyon sa computer para sa pamumuno at pagkontrol, mga hakbang laban sa drone, depensa laban sa paggambala sa GPS, at kakayahang makabangon mula sa mga pag-ataking pang-computer. Ang pagbabagong ito sa paraan ng pagsasanay ay direktang tugon sa mga bagong banta at mga bagong taktika na ipinapakita ng Hilagang Korea. Noong Agosto 6 at Agosto 13, 2026, nagpatuloy ang Pyongyang sa pagsasagawa ng sunod-sunod na pagsubok ng mga misil patungo sa dagat ng Japan na nagpapakita ng kanilang patuloy na pagpapalakas sa kanilang imbakan ng mga sandata. Ang mga pagsubok na ito ay naglalayong tiyakin ang bilis, layo at kakayahan ng kanilang mga armas na makaiwas sa mga sistemang radar ng mga kalapit na bansa. Bukod sa mga balistikong misil, mahigpit ding binabantayan ng mga dalubhasa sa depensa ang karanasang nakuha umano ng mga tropa ng Hilagang Korea sa larangan ng mga sasakyang panghimpapawid na walang piloto at digmaang elektroniko mula sa kanilang napaulat na paglahok sa labanan sa Ukraine. Ang naiulat na paggamit ng mga armas at misil na gawa ng Hilagang Korea sa mga lugar tulad ng Zaporizhia ay nagbigay umano sa kanila ng aktual na karanasan sa paggamit ng makabagong teknolohiya sa digmaan. Kasama rito ang malawakang paggambala sa GPS na kanilang isinasagawa sa Yellow Sea na maaring magdulot ng kalituhan sa mga sistemang nabigasyon ng mga sibilyan at militar. Ang banta ay hindi lamang limitado sa tangway ng Korea kundi umaabot na rin sa pandaigdigang saklaw ayon sa mga matataas na pinunong militar ng Estados Unidos. Kamakailan ay naglabas ng babala si Teniente General Joseph Jarrard ng United States Northern Command hinggil sa mabilis na pag-unlad ng kakayahan ng Hilagang Korea sa mga Intercontinental Ballistic Missile o ICBM. Ayon sa kanyang pagtatasa, ang mga pinakabagong pangmalayuang misil ng Pyongyang ay mayroon ng sapat na kakayahang magdala ng kargamentong nuklear sa iba't ibang bahagi ng kalupaan ng Hilagang Amerika na lalong nagpapataas sa pangangailangan para sa matatag at maraming antas na sistemang depensa laban sa misil. Dahil sa mga umuusbong na panganib na ito, ang mga pagsasanay tulad ng Ulchi Freedom Shield ay nagsisilbing mahalagang plataporma upang pagsamahin ang mga sistemang pandepensa tulad ng Patriot, TH-8AD at Aegis. Ang biglaang pagpapabawas sa saklaw ng ganitong mga pagsasanay ay nagbubukas ng malalim na talakayan hinggil sa magiging epekto nito sa kakayahan ng magkasanib na puwersa na kumilos ng magkakatugma at mapanatili ang kahandaan sa harap ng mga makabagong armas ng Hilaga. Ang mga hakbang na ito ng pamunuan ng Estados Unidos ay nagdudulot din ng malawak na pagsusuri mula sa mga dalubhasa sa ugnayang panlabas at pambansang seguridad. Ayon sa pagsusuri ni Jenny Town mula sa Stimson Center at 38 North, ang desisyon ni Trump na bawasan ng mga pagsasanay ay maaaring isang pagtatangka na gamitin ang diplomasya na nakabatay sa pakikipagtawaran upang muling buksan ang pintuan para sa direktang komunikasyon kay Kim Jong-un. Gayunpaman, binigyang diin ng mga tagasuri na maaaring hindi magbunga ng malaking pagbabago sa panig ng Pyongyang ang ganitong pamamaraan. Kung babalikan ang kasaysayan ng mga negosasyon kabilang ang mga makasaysayang pagpupulong sa pagitan ni Trump at Kim sa nakalipas na mga taon, makikitang ang mga pansamantalang pagtigil o pagbabawas sa magkasanib na pagsasanay militar ay hindi nagresulta sa paghinto ng pagpapaunlad ng mga sandatang nuklear at balistikong misil ng Hilagang Korea. Sa halip, patuloy na pinabilis ng Pyongyang ang paggawa at pagpapabuti ng kanilang mga armas habang pinananatili ang matigas na paninindigan laban sa anumang kondisyong may kaugnayan sa pag-alis ng kanilang kakayahang nuklear.
Ang panibagong kautusan ay muling nagpapaalab din sa matagal ng usapin sa pagitan ng Washington at Seoul hinggil sa paghahati ng gastusin sa ilalim ng Special Measures Agreement. Ang kasunduang ito ang nagtatakda kung magkano ang ibinabayad ng Timog Korea para sa pagpapanatili ng humigit kumulang 28,000 at 500 sundalong Amerikano na nakabase sa kanilang bansa. Kapag ang presensiya ng mga tropa at ang magkasanib na pagsasanay ay nagiging bahagi ng pampulitikang pakikipagtawaran, kaugnay ng pambansang badyet o mga hindi direktang kaugnay na usapin tulad ng Iran, nagkakaroon ng agam-agam sa tibay ng pangako ng Estados Unidos na palawigin ang kanilang depensibong proteksyon sa mga kaalyado, ang tinatawag na extended deterrence o garantiya ng Estados Unidos na gagamitin nito ang buong kakayahan ng kanyang sandatahang lakas upang ipagtanggol ang mga kaalyado ay isa sa mga pangunahing sandigan ng seguridad sa Asia-Pasipiko mula pa noong matapos ang digmaang Koreano. Kung magkakaroon ng pagdududa sa katatagan ng proteksiyong ito dahil sa pabago-bagong patakaran, maaari nitong itulak ang mga bansa sa rehiyon na maghanap ng sarili nilang paraan ng pagdepensa. Sa Timog Korea, halimbawa, patuloy na lumalakas ang mga panawagan mula sa ilang sektor na magkaroon ng sariling kakayahang nuklear bilang pananggalang laban sa lumalaking banta mula sa Hilaga. Para naman sa mas malawak na rehiyon ng Indo-Pasipiko, kabilang ang mga karatig bansa tulad ng Japan at Pilipinas, ang bawat pagbabago sa alyansang militar ng Estados Unidos at Timog Korea ay mahigpit na sinusubaybayan. Ang katatagan ng mga pangakong pandepensa ng Washington sa Asia ay may direktang implikasyon sa balanse ng kapangyarihan laban sa anumang uri ng agresyon. Kung mababawasan ang sigasig at kahandaan ng magkasanib na puwersa sa hilagang bahagi ng rehiyon, maaari itong magkaroon ng epekto sa pangkalahatang estratehikong pagtitiwala ng mga kaalyado sa buong Asia-Pasipiko. Sa paglalagom ng ating ulat, malinaw na nakikita ang dalawang magkaibang dimensyon ng kasalukuyang sitwasyon sa tangway ng Korea. Sa isang banda, ipinakita ng insidente ng mga babalang putok sa linya ng demarkasyon militar na nananatiling mapagbantay ang militar ng Timog Korea sa pagpapatupad ng kanilang mga pamantayang pamamaraan upang maiwasan ang anumang hindi inaasahang paglala ng sagupaan sa lupa. Sa kabilang banda naman, ang biglaang pagbabago sa mga patakarang militar at magkasanib na pagsasanay sa antas ng pamunuan ay nagpapakita ng lumalalim na hamon sa estratehikong pamamahala ng alyansa. Ang pagpapanatili ng balanse sa pagitan ng pagiging mapagbantay sa hangganan at maingat na diplomasya sa pandaigdigang entablado ang magiging susi upang mapanatili ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Ang anumang pagkukulang sa komunikasyon o labis na pagtitiwala sa hindi tiyak na mga pahiwatig diplomatiko ay maaaring magdulot ng maling kalkulasyon na makaaapekto sa milyon-milyong mamamayan sa buong Asya. Sa mga susunod na araw, maraming mahahalagang kaganapan ang dapat nating tutukan at abangan. Una rito ang paglalabas ng mga opisyal na tagubilin mula sa Pentagon at White House upang malaman kung paano konkretong babaguhin ang saklaw ng Ulchi Freedom Shield habang nagpapatuloy ang nakatakdang panahon ng pagsasanay hanggang Agosto. Arshit. Pangalawa ay ang formal na opisyal na pahayag na ilalabas ng pamahalaan ng Timog Korea mula sa tanggapan ng Pangulo at Ministry ng Depensa matapos ang pampublikong pista opisyal sa Seoul. Panghuli, patuloy ding aabangan ng anumang karagdagang napatunayang detalye mula sa mga autoridad hinggil sa tunay na motibo at mga pangyayari sa naganap na pagtawid sa zonang demilitarisado, gayon din ang magiging susunod na mga hakbang militar at diplomatiko mula sa pamunuan ng Hilagang Korea. Ang bawat anunsyo at galaw mula sa Seoul, Washington at Pyongyang ay magbibigay ng mas malinaw na direksyon kung saan patungo ang seguridad ng ating rehiyon sa mga darating na buwan. Kung naging makabuluhan at nakatulong sa inyo ang komprehensibong ulat-balitang ito upang mas maunawaan ang mga kaganapan sa tangway ng Korea, mangyaring pindutin ang like at mag-subscribe sa ating channel para sa higit pang mapagkakatiwalaan at malalimang pagsusuri ng mga pinakasariwang pandaigdigang balita. Ibahagi rin ang inyong saloobin sa comment section sa ibaba upang marinig natin ang inyong pananaw tungkol sa mga panibagong hamon sa seguridad ng ating rehiyon.